group, tsaka lamang po naligtas. Kaya importante yung cell group, meron pong personal touch. Pagka ba ikaw ay namatay, wag naman sana, sigurado ka na bang sa Panginoon ka? Pati po yung nag-conduct ng Bible study, pati po yung bahay na pinag-conductan ng Bible study, pinagdausan ng Bible study, tinanong ko, hindi ko alam, Pastor. So, na-validate po siya. Na-validate po ang kaligtasan. Kaya po, pagpunta sa church, sabi ko, Erwin ang pangalan, Erwin. Pag namatay ka ngayon, wag naman sana. Nalingan ko na wag naman sana, baka mamatay eh. Ha? Ano ang, saan ka pupunta? Kay Lord po. See? Importante po yung cell group. Kaya po, alam nyo, one of these days, I have a dream. I have a dream. That one day, lahat po tayo may cell group. Amen? Ibig sabihin ganito, lahat po ng nadito, cell group leader. Okay. Amen? Para pagdating po, ano mo kanina, pagka kumumusta ako kanina, kamusta ang cell group mo? Mabuti po, Pastor. Kamusta ang cell group mo? Lahat po ng dadaan dyan, ang tatanungin ko, kamusta ang cell group mo? Leader ka? Amen? Because you are a leader, you will be blessed and your life will multiply 1,000 times, triple times, quadruple times, like Abraham, who was so blessed by God. Because there is the last biggest test of Abraham. Tama ba yung logic ko? Last biggest test. One of the biggest tests. And lastly, yung pangatlo, ito. He obeyed the choice of God. He obeyed the call, the challenge, and the choice of God. Ito po pinakamatindi kay Abraham. Pinangakuan siya, na-challenge siya, nanganak si Sarah. In her old age, that was so impossible. But this one is more than impossible. Sabi ni, ano yung sabi? Abraham, bakit po? Yung ipinangako ko sa yung anak na si Isaac, kukunin ko na. Siguro, ikaw ba, papayag ka, kukunin yan? Siguro, kaya kong kunin. Ang hindi ko kaya, ano po gagawin nyo? Susunugin ko lang naman. Ba po, mahirap yun, Brad. Ang cremation, yung nga pong patay na, kaya nga po ang cremation ngayon, wala na pong salamin. Sapagkat nung araw, panahon yata ni Kuya Gudu yun eh. Yung pong salamin, tinitingnan po nyo yung mahal nyo sa buhay, kung paano prituhin, kung paano litsunin. Kaya po yung mga mahal sa buhay, nung namatay, lalo pong nagkaroon ng trahedya sa kanilang buhay sapagkat kitang-kita nila. Diba? Nag-aalisan po sila, iyak ng iyak. Kasi, kaya po ngayon, ang makikita mo na lang, apoy. Meron pong maliit na butas. Sabi ko, pwede pong makita yung ano? Meron po kasing, may membro kami na kinremate eh. Tingnan kong ganon. Aba, puro apoy yung nakikita ko. Ano yun? Para hindi na nga po makita yung bangkay kung paano siya, maprito. Kapag gumagalaw po yan, matatakot ka pa. Tumatayo pa yan eh. Tatayo muna yan kasi yung balat niyan na-stretch eh. At saka po hihiga uli. O di takbuhan tayo niyan. He obeyed the choice of God. Napakahirap po. At hindi bale, patayo na, itong si Isaac, piprituhin ang buhay. Nakakita na ba kayo ng pinipritong hitong buhay? Ba? Mga ganun. Ito pong si Isaac, mahal na mahal mo. Lalagay mo doon. Alam mo, it was a struggle. It was a struggle. Hindi po normal kung hindi mag-i-struggle si Abraham. Buti pa, sinabi niya, walang bargain yung choice. Pwede namang, Lord, pwede si Sarah na lang, si Sarah. Matanda na naman niya si Sarah, yun na lang. Hindi Hindi, ayoko nun. Ako na lang kaya, ako na lang. Ayaw din. Makunat ka na, hindi kailangan bata. Kailangan yung batang-bata.
Kasi pag nag-offer sila sa Panginoon, perfect. Yung magaling, yung maganda, in-offer nila sa Lord. Grabe. Covenant promise nga ito Hindi ba dito lalago o dadami ang aking lahi? Ang sabi mo, dadami ang aking lahi. Tapos kukunin mo pa, paano na? Baka hindi na uli magkaroon ng magkaroon uli kami ng anak. Paano yan? That's why I call it the biggest trial. The biggest trial. Tatlo po ito The biggest trial, the biggest trade, and the biggest trust. The biggest trial, ito. Pag sinabi ng Bible, alam nyo, na-struck ako Sabi nung binabasa ko to, may nakalagay po dito, when God tested Abraham. When God tested him, naku po, God's choice is Isaac. When God tested Gudo, when God tested Kuya Willie, when God tested Darwin, when God tested Pastor Chito, when God tested Ferdy, all of us will be tested. And what are we going to respond to that testing of God? And Abraham was tested by God. Ang ganda ng mga banat na yun, When God tested you, ang mabigat, si Isaac, pangalawa, choice to offer to be burned. Ang pangatlo, ito pa sa pagan practice. Hindi nila pinapractice to. But, of course, it is a type of Jesus Christ. Si Jesus Christ po ay inoffer ng Panginoon dun sa cross. Kaya po, ito ay a type of Jesus Christ kasi for God so loved the world that He gave. Yung pong pagbibigay na yon, yung kanyang begotten son, ay nangyari din po kay Abraham. Isaac was the only son, and Isaac was a promised child. Ang sabi ng verse 18, it is through Isaac that our offspring will be reckoned. Yun po sabi ng Bible. Ibig sabihin, sa pamamagitan ni Isaac, dadami tayo. At pagkatapos noon, paano pa ako i-bless ng Lord? Paano pa yung mga promises mo, Lord? Ano ang sasabihin ko doon sa mga kapitbahay natin, yung surrounding nations natin, na pinagbagaling ko na, this is a promise covenant of God. My son Isaac is a covenant promise. Habang lumalaki siya, pinagmamagaling niya, dadami lahi ko dyan. Miracle child yan. Di ba? So, you know what I'm talking about. Sapagkat kayo may mga, sino po dito may mga anak na? Di ba? Makikita nyo kapag lumalaki yung anak nyo. Yung pong aking anak, tumatayo po yan sa isang mataas na lugar. At sinasabi niya, magsisi kayo, magpapastor yung anak kong yan. Kaya lang, propeta, lahat magsisi kayo Diba? Yung isa ko namang anak, pagka po nakakita ng malungkot yung mga soap opera, pag may umiyak, malungkot yung istorya, iiyak din po siya. Burden bearer yan. Magaling sa ministry yan. So, nag-iisip na tayo kung ano yung talent ng anak natin. Diba? Pagka mahilig yan sa dekorasyon ng bahay, interior designer yan. Interior designer yan. Pag magaling nga sa manika, lalaki, ano mangyayari sa kanya? Diba? Barbie doll yan. Anak, wag yan. Ito na lang. Yan, iisip na natin yon. Sasabihin niya, sorry. Hindi pala totoo, sablay pala. Pasensya na. Hindi totoo, false alarm. Di totoo si Lord, nagkamali si Lord sa kanyang pagkakasabi. Mahirap po yan. That is the biggest trial that happens to Abraham. Pangalawa, the biggest trade. His only hope is Isaac. His only begotten son is Isaac. Child is Isaac. His only race to the covenant promise is Isaac. And replacing Isaac by a mere obedience to God. Talo. Dahil mag-o-obey lang ako susunod lang ako sa Panginoon, is that the trade? Diba? Trade in yan I will give you my trust. And Isaac will be offered
to be sacrificed. Parang talo si Abraham dito. But that is the type of Jesus Christ. The biggest trade was when Jesus was given as a sacrifice to many. That's the biggest trade. And that's what happens to Abraham, the only begotten son. Now, the biggest trust. Matindi po ang ginawang tiwala ng Diyos kay Abraham. And Abraham reciprocally obey God. Ito po, no complain, just trust God. Pakisabi nga po, just trust God. Just do it. Nike. Diba? Sa atin po, hindi po Nike. Just trust God and you will be blessed. Magtiwala ka sa Diyos, kapatid. You are experiencing so many trials in your life. Just trust God. When sometimes you are so confused, sabi ko, ano ba nangyayari sa buhay ko? Ano ba itong yung mga pangarap ko parang hindi na matutupad? Just trust God. Parang ang feeling natin, hindi na po tayo malakas sa Panginoon. Parang feeling natin, hindi na sinusunod, tinutugon ng Panginoon yung panalangin natin. Ano dapat? Just trust God. He is on His journey. He is in the last journey of His life by trusting God. And yet, the good news was, Abraham believed God. Amen. Abraham trust God. Amen. And Abraham obey God, even though it will cost him his only begotten son. The most important person in his life was going to that sacrifice to be burned. And yet, he obeyed God. No complain. Just trust God. It is all His will. When bad things happen to good people, just what? Trust God. You know what happened to Joy Tanchi? Yun po ay pinanood namin ng mag-asawa ko. Si Joy Tanchi yun, ma. Panoorin nga natin. Ito yung na-rape. Palagi ko ito yun. Maya-maya sinabi niya, she was raped. Kung nanood po kayo ng 700 Club, siya po yung feature doon sa why bad things happen to good people. Batang-bata in her teenage years, never been kissed, never been touched, never have a boyfriend, and yet meron pumasok sa kanila habang nagba-Bible study si Peter Tanchi, habang kanyang nanay at tatay nagmi-minister sa mga tao, ginagawa ang kalooban ng Diyos, may pumasok na mga magnanakaw sa bahay nila. I think 4 yon o 5. Nagpunta doon, tapos nakita niya, tinatali yung kanilang mga kasambahay, yung mga kasama niya, yung barkada niya, and then nakita siya, hinabol siya sa taas. Nahuli siya doon sa kwarto, ni-rape po siya, isa-isa, iba't ibang kwarto. And you know what? It was a tragedy. It was a very hard experience and parang a nightmare to her. Para mangyari sa kanya to, hindi niya alam ano yung sex. Why bad things happen to good people? Peter Tanchi is doing the ministry. She was a good girl. She excelled in her studies. Bakit nangyari yun? Bakit inalaw ng Diyos na pumasok yung mga magnanakaw na yun? Bakit inalaw ng Diyos na ma-rape siya? Marami pa. Bakit inalaw ng Diyos ang lahat ng ito? And then, after that, pumasok sina Peter Tanchi dun sa bahay, sinabing na-rape siya. Pumasok yung mga police, pinakita yung picture, ito ba yung mga tao? Ito ba? Recognize siyang isa. Pero alam nyo, nagpe-pray silang mag-iina, yung buong pamilya. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ganito, patawarin yung gumawa nun at i-testify yung nangyari sa kanya. At her young age, itinetestify po yan ni Peter Tanchi. Sa lahat ng kanyang ministry, sinasabi niya, wala pa ang CCF nun. Wala pa yung multi-billion project dito po sa Tiendesitas. Wala pa yung kanyang impact doon sa Mega Mall.
doon kay